Para ka na naman nasa ibang mundo. May bagong show. Medyo nakakahilo lang talaga ng konti. What's up guys? Welcome back to our channel. Today, I'll take you with me from NAIA to Kansai International Airport. So, alam niyo na kung saan tayo pupunta. Samahan niyo rin kami kung paano mag-navigate sa airport, saan kukuha ng packet wifi. By the way, gagamit kami ngayon ng packet wifi. Last time kasi is SIM card. At the same time, kung ano yung sasakyan natin papuntang Namba gamit ang Nankei Kuko Line. So, this is perfect for first timer. So, kung first timer ka nanonood, check out this video. So, ano pang hinihintay natin? Let's go! Sa aming pinapala, nasira lang sa lubad sa may 5-5. Okay guys, habang nag-aantay tayo ng boarding, so paliwanag ko lang kung ano yung step by step ng ginawa natin ngayon sa NAIA, and papasadahan ko lang ng mabilis. And by the way guys, meron din akong step by step guide na NAIA to Narita Airport. So ngayon naman, NAIA to Kansai Airport tayo. So ganun pa rin, basta uunahin nyo pa rin yung e-travel. So para hindi kayo ma-hassle, dapat naka-fill up na yung e-travel 72 hours before your flight. And then, yun nga, pagkapasok namin doon, chinek lang nung guard yung ticket namin. Tapos pumunta na kami sa counter E para magbayad ng travel tax. So again, same pa rin naman yung price niya. And ang nabago lang siguro kung gagamit kayo ng card, meron na daw silang additional 25 pesos per person. Kung wala kayong dalang cash, yun nga, meron naman dito mga ATM sa airport. Actually, katabi siya ng counter E. Nandun lang sa gilid. Tapos, ganun pa rin, titingin kayo sa departure board. Alamin nyo dun kung open na ba yung check-in counter. So, kapag ka-open na, syempre pipila na kayo. Nga pala guys, so ang flight natin today is 7 AM. So, dumating kami dito ng 3 AM. Pagka mga ganitong oras pala, medyo madami talaga yung mga travelers. So kanina, pagdating namin dun sa check-in, may mga nakapila na kahit hindi pa siya naka-open. So pwede naman kayo pumila para hindi na kayo matambakan ng mga tao. By the way, dun pala sa check-in, yung maleta namin, chinek-in siya nang wala siyang bagay. Sabi ng asawa ko, possibly, pagka ganun daw, yung airplane daw is maliit. So kaya pinipre-check-in na nila para sila na yung magsasalansan dun. Yun ang alam ko . So after natin yung check-in, pupunta na tayo sa immigration. And by the way guys, bawal mag-video dun sa immigration. So hindi natin na-videohan. At the same time, bawal din mag-video dun sa security checking. So take note of that. Hindi na ako nakapag-video kasi baka masita tayo. Then ayun, sobrang smooth naman. Yung asawa ko, tinanong siya kung ano yung trabaho niya. At the same time, saan siya nagtatrabaho. Actually, yun lang. Sa akin naman, wala naman masyadong tinanong. Nauna yung asawa ko, tapos after niya, ako naman. Dire-diretso na kami hanggang dito na sa boarding gate. So, alamin natin mamaya, titignan natin kung ano yung gagawin natin sa Kansai Airport. And lilibot ko rin kayo kung ano pa yung mga pwedeng magawa.先端の金具をバックルに差し込んでお締めください。外す際にはレバーを持ち上げてください。
Yun, alright. Touchdown, dito na tayo sa Kansai Airport. Ito na yung sikat na kulay ng airport nila. Ayun, so ayun guys, andito na tayo sa Kansai Airport. Yung travel time natin is 3.5 hours. And again, 1 hour difference yung time natin sa kanila. Pagbaba namin, may mga signage naman. And ang galing, susundan nyo lang, sobrang smooth. Yung sa immigration nila, para mas mabilis, i-scan mo na lang siya. So, ang galing. At after ng scanning, meron dong shuttle service. Dadalin kayo nun patungo dun sa immigration. Kung ano yung lumabas na letter dun sa scanning, dun lang kayo pupunta. Tapos may mga personnel naman kung saan yung pila ng Visit Japan Web, dun lang kayo pipila. So again, para mas smooth yung flow ng immigration mo dito sa Japan, wag na wag mong kakalimutan yung Visit Japan Web. Pag wala kang Visit Japan Web, possibly mag-fill up ka pa ng madaming forms. After that, in-scan lang din namin sa Customs Declaration. Tapos nandito na kami, nakalabas na kami. Doon sa Customs Declaration, nandun din yung kuhaan ng baggage. Meron namang baggage claim board doon. So titignan nyo kung saan nyo siya kukunin. Kalagay doon yung flight details ninyo. Tapos, ayun, doon nyo kukunin yung baggage ninyo. Sobrang smooth, sobrang bilis, sobrang ganda. Malapit talaga dito sa Japan. And nandito na tayo sa sikat na sikat nilang airport dito sa Kansai. Kuha na tayo ng wifi, ng pocket wifi na gagamitin natin for the 4-day trip natin dito sa Japan. So far, summer, pero may aircon naman dito. Hindi naman siya masyadong uncomfortable. Titignan natin mamaya kung pagkalabas natin kung talagang sobrang init. So tara, kuha na tayo ng wifi. Dito kayong kuha ng wifi guys, if ever. Yung wifi na kinuha namin sa Klook lang din namin na bili. Ayun naman, nakakonect na ako. Ganun lang siya kabilis. Wala ka nang isi-set up. Lalabas na lang po sa'yo. What's this? Power bank. Tapos ito yung pinaka-charger niya. So yun lang, yun yung pinaka-ano. Tapos babalik nyo rin siya doon pag uuwi na kayo. Alam ko kapag kasarado naman sila, parang may box naman sila na pwede nyong ilaglag dun yung wifi. Pero so far kasi, hapon naman ang uwi natin. Kaya, possibly na bukas sila. Ito kayo pupunta guys, palabas, papuntang train. So, pagka baba nyo dito, get kayo. Oo. Nga pala, may Osaka Expo nga pala ngayon. Pasensya na guys, di natin yun pupuntahan. Dahil medyo pricey and madaming tao. Ito yung bilihan ng ticket ng Nankai. Tapos ito naman yung loading. Ito naman yung sa JR. Ayan. Bumili muna kami ng ticket para makapunta ng Namba.
まず、テストが好きなんですよ。まあ、そうそう。ジャンプのテストYun guys, pababa na kami ng Nampa. So, sinakyan namin to. Ito, Airport Express yung ano yung pangalan. So, 970 yen yung fare niya. So, yan, siya yung pinaka-mura. So, kung nagtitipid kayo again, ito yung pinaka-the best option ninyo. Pero kung kung gusto niyo yung makakaupo kayo, yung rapid train. Yan. Ito yun, ito. Yan yung rapid train. So, punta na tayo sa sa hotel natin. Pero bago yun, bili muna kami ng lunch namin. Kasi stress na, hindi pa kami nagla-lunch. And again, sumasad na yung ulo ko kasi wala pa kaming tulog. So, di ko alam kung makakagala tayo ngayong araw. Baka magpapahinga muna tayo sa hotel. Pero tingnan natin, baka umayos yung pakiramdam natin mamaya. So, let's go. Na tayo sa Hotel Bote-Bote. A few moments later. Okay guys, bigyan ko lang kayo ng timeline. Medyo nawala tayo ng konti. Kasi yun nga, diba sabi ko sa inyo kanina sumakit yung ulo ko. Pero mas masakit kasi pag walang ulo eh. So ayun, nakalabas na tayo ng hotel. Tapos punta tayo ngayon ng Dotonbori. So from our hotel, 5 minutes lang siya. Libutin natin tong yung malapit lang dito. By the way, kanina bumili kami ng pagkain sa Family Mart. And yun pa din naman yung in-order ko. Actually, yun lang yung pinunta namin dito eh. Yung Famichiki. So in-order ko rin yung nila, curry. Yung kasama ko onigiri lang order na. So far, natapos na tayo kung paano namin narating yung Namba through Nankei Kuko Line. So ngayon pupunta naman tayo sa Dotonbori. So tara, let's go! Nakikita ko pa lang siya, Grabe, para ka na naman nasa ibang mundo. Let's go! Para ka na naman nasa ibang mundo dito. Eh, may donkey. Ay, natin donkey Ang lupit talaga ng Japan, men. Amazing. Ayun na nga yung crab, oh. Yung crab na sikat, oh. Ayun, oh. Oo, yun. Ayun yung crab, oh. So, punta tayo dun sa may Dotonbori. Sasabihin ko na naman yung lagi kong sinasabi. Grabe, ang daming tao. Daming tao. Malapit na dito si Glicoman. Daming tao na naman. Yun. Family Mart din dito malapit. Sarap tayo sa crab. Let's go! Ito na yung sikat na crab, oh. 2025. Yeah, ayun, oh. Ba't sa akin nakatapan yung kamay mo? Ano? Kung nakita mo na tong crab na to, syempre, makikita mo na rin yung pinakasikat na dito mo lang siya makikita. こちらは大阪市です。 Let's go!
Let's go! Aray. Sobrang iconic ng Glico man na to. Hey guys, dito tayo sa Glico. Yan. This was an ad for a famous candy company. So, 1935 pa lang, andito na daw siya. Tapos nung World War II, lahat nawasak na pero siya nandyan pa rin nakatayo. Ano kaya nalaman? Binasa ko lang yan sa Google. Yan. Sobrang daming tao dito, grabe. Tara, let's go. Ibot pa tayo sa iba pa. Okay guys, babagtasin na natin yung Shinsaibashi Suji. Nakikita niyo ba yung dami ng tao na yan? Let's go! Ang dami dito. Makdo din dito. Marcus. Ay, nasa Japan pala tayo. Marcus. Ito pala yung 2nd Street, oh. Matsukiyo. Ito. Tax free rin siya, oh. Matsukiyo. Paano eh? Parang mas mura dito yung yung binili natin na 5 packs na Ichiran. Ah, talaga? Oo, yung sa may Tokyo parang 1998, tapos dito parang 1990 lang. Oo. Alam ba tayo dito mahanap ng mga thrift store, mga... Yun ba yung kailangan mo ng 2nd Street? Ito, gacha, oh. Gachahan. Yan si Kuya. Yan, lamig ah. Lamig pala dito eh, kasi yung mga store Oh, buga yung aircon. Yeah. G. Ito yung Daiso. Let's go. Ito na yung hinahanap ko, guys. Okay man. Okay man. So, 1,500 yen sa Pikachu. Ano na siyang Oh, ganda sa Ace. 1,500 din. Oh, yep. Okay. Ayoko yan, patay na sa Ace eh. Ay, spoiler alert. Char. Ito maganda. One Piece. Angas. Ito, Evangelion. 1,990 yen. Asya. Mga Toy Story shirt. Mga Pokemon. 1,500 yen din. Pikachu, kawaii. Ito Doraemon naman. 1,500 yen din. Nice. Kailan ko pa naging favorite si Sesame Street. So, dandan. Let's go.
1,500. Ito yung nakita natin sa Uniqlo sa Tokyo eh. Turbo babaw. Ang nipis ko yun. Nakatulong ba? Masyadong malaki. Masyadong malaki. Anong sakto kasi? Tingnan ko ng medyo. Hindi ko alam kung ano meron dito basta makita ko na lang sa inyo yung ibang presyo. Kasama si GU tsaka si Uniqlo dito. Magkakaibang floor lang sila. So, third floor GU. Lang po. Oh. Magkano? 998. Oo, 990 yan lang. Hindi ko ng tela. Hindi siya parang presko. Oo. Siguro mayabang siya kasi presko. Hindi, char. Okay din naman. Amoto. 1,290 yen sa GU. This. Si. Kasi ano, Oh, yeah. Spy Family. Hindi, iba. Akala ko siya. Ghostbuster. 1,990 yen. Ayan yung mga merch sa Japan. Ando 90. Ito sa Pacman. 1,290 yen din. Did you tap here first? By yourself. Nagito ko sa mas. Ha? Budol Street. Grabe, budol talaga dito sa Japan. Tapos na tayo sa Glicoman. Tapos na rin tayo sa Uniqlo. So, bahala na. Labo-labo na lang. Saan tayo pupunta? Dito tayo sa Parco Mall. Dito naman sa Shinsaibashi. So, katulad dun sa Shinjuku vlog natin, kung napanood nyo na yun. So, may ganitong version din sila dito sa Osaka. So, tingnan natin. Alam ko, nandito din yung Pokemon Center nila. Tsaka, may kasama yung Pokemon Cafe. So, tingnan natin. Let's go! Ito yung pop culture. Ito na nga yun. Haha! May Lego din.
Ito yung may Lego store. Sila one by one yung body. Si Godzilla 1 by 1 yung body na naman daw. Kumbo. Nice. Si Nenbe, kilala mo? Ha? Doon na tabi sa kabila. Mas si Ryu. Let's go, Ryu. Ninth floor daw eh. Nasa Daimaru Building. Ito na siya. Si Articuno. Si Zapdos. Tapos si Moltres. Tsura mo ako dito, be. Saan? Jam shop. Yuji. Pasarado na sila eh. Alas 8 lang sarado to guys eh. Ayan o. Answer. Sarado na sila. So, nandito pala to sa ano. Sa Daimaru Building, 9th floor. Sakura. Ito naman yung Pokemon Cafe. Dito rin siya. Sabi na nga ba eh. Kanina iniisip ko kung Daimaru Building o Parko eh. Oh. Ito guys, Pokemon Cafe. Pokemon, let's go! Sarahan na tayo. So, baba na tayo. Dinner na. So, hanapin namin yung ano, yung Ichiran. Try naman natin, tingnan natin kung ano yung mas masarap, Ichiran or Hakata Poryu. Let's go! Baliw. Let's go! Ayan, may extra ka pa. Yung, oh wala na, pero ano lang. Yung credit card siguro. Yun nga na, zero. Yan. Zero yun na hindi bilog. Hindi ko kasi alam kung anong basa dun yun. Ayun, ticket. Ito yung resibo. Ito yung ticket, tapos ito yung... Ay, pa. Ito na. Yan yung exam. Oo. Nung pakain ka na lang mag-exam ka pa. Pakopya ako. Wala ka namang ballpen. Thank you very much.
Yun, paupo na tayo after almost 1.5 hour. So, sabi ni Kuya kanina, 1 oras, pero sobrang daming tao. Talagang aabot ka na ng almost 1.5 hour. So, tignan natin ngayon kung overhype ba itong Ichiran. Pindot. Issues. Chopstick. Wet wipes. Yan. Okay, so pwedeng part-time staff wanted. Mga gusto magtrabaho dyan sa Japan. Let's go. Sa akin guys, dito pinalagyan ng chashu. Pwede pala yun. Doon sa test paper, pipiliin nyo lang yung without chashu. So, mana natin. Malambot naman yung noodles. Nagkalapit talaga sila ng lasa ng instant. Medyo mamantika ng lasa. I-rate natin sa 8 out of 10 naman siya. Mas creamy lang yung Katapuri. You can watch our vlog ng Akihabara. Nandun yung yung itsura ng Katapuri. Ang yun, yung dami niya ito sobra. Ano nga pwede nito sa 2 tao? Ano masasabi mo, te? Ano kung magsasalita, umuya pa ako dito, happy. Ano masasabi mo sa lasa ng Ichiran? Overhype ba? Masarap siya, yung sa akin yung seasoning niya, light yung pinili ko. Yung binili kasi natin na instant, parang medyo naalatan ako ng konti. Oh. Tapos nito, light yung pinili ko na seasoning, hindi siya masyado maalat. Oh. Okay ah. Sa akin kasi medium yung sa akin, kaya medyo maalat ng konti. Naalatan ko sa'yo? Hindi, sakto lang naman. Kasi napansin ko ngayong instant, naalatan ako ng konti lang naman. Kaya pinili ko ngayon yung mas light, so mas masarap siya. Mas okay sa akin ngayon. Hi guys, kwentuhan muna tayo ulit habang kumakain. So ayun, sinama ko na sa video na to yung mga ginawa namin for our day 1. And ayun, yung hotel namin, 10 minutes walk lang siya from the famous Bilkoman. So dito to sa Dotonbori. And dumiretso na rin kami sa Shinsaibashi Street. Tapos nag-Parco Mall din kami. Dun sa Shinsaibashi Street, doon mo talaga makikita yung mga stores. So, ang nakita ko doon, napakadaming drugstores. Mga tax-free naman yun. So kung napapanood nyo yung mga nakaraang vlog natin, so yung tax-free dito sa Japan is very useful or very helpful sa ating mga tourists. Napansin ko lang ito sa Osaka. Ito talaga yung mga siguro
perfect siya sa mga first timer. Unlike sa Tokyo, sobrang lawak kasi ng Tokyo. Pero kung magto-Tokyo kayo na na first time, okay lang din naman. Kumbaga, mas okay si Osaka kung sa first time. Yun nga lang, this day kasi weekend. Kaya ang daming tao. Dito nga sa Ichiran, sabi nung staff kanina, 1 hour lang daw. Pero almost 1.5 na din kami nakapila. So, ang daming tourists, ang dami pa rin locals. Even meron ngang ngayon meron yung earthquake na prophecy ni Ryo Tatsuki. So nakasurvive naman kami yung araw. Pero yun nga, actually we don't believe that. Yung Ryo Tatsuki kasi na yun, di ba, parang nahulaan niya daw yung 2011 na tsunami tsaka yung pandemic. Pero hindi natin sure kasi sabi nila daw July 5 hanggang 7 daw yung earthquake. So kung na-upload ko tong video na to at buhay pa naman ako, buhay pa naman kami. So again, summer tong pinuntahan namin. Kaya guys, actually pinakamura na flight ay tuwing summer dito sa Japan. Kung gusto nyo talaga makatipid. Tapos yung hotel namin mura lang din. So sabihin ko yan sa hotel vlog natin. Yun nga lang, syempre dahil mainit, uncomfortable. Pero sa akin sabi din ng asawa ko kanina, ngayong summer dito, parang Philippine weather din. Pero ayun nga, dahil nga may humid, parang siya, parang kang yung nakatapat sa oven. Pero mahangin siya. Kanina mahangin. Ewan ko lang sa mga susunod na araw bukas. Sana hindi masyadong umaraw. Hindi masyadong uminit. Kasi parang sabi sa weather, 35 degrees. Pero it feels like 40 degrees. So, yun siya dito. Summer kayo pupunta. Tulad niya, maging flexible yung itinerary ninyo. Mag-option kayo ng mga indoors. Pero grabe, sobrang thoughtful ng mga Japanese talaga. Meron dito mga stations na enclosed talaga siya para hindi mainitan yung mga locals sa tourists. Pag dumaan kayo dito sa Shinsaibashi Street, di ba nakabukas naman yung mga stores doon? Dahil nakabukas yung mga stores doon, yung mga aircon nila, nakahangin na naman o nalalamigan ka naman habang naglalakad ka doon. So for me, nasa rin, bahala kayo. Ganito lang yan, ititiisin nyo yan. So, gusto nyo na mas mura, gusto nyo ng tipid trip talaga, summer. Pero kung kaya naman ang budget nyo, sa ibang season na lang. So again, kung gusto nyo ng mga murang flight, mag-abang-abang kayo sa mga website. Gugulat kayo doon na meron doon mga flight na yun nga, piso sale yun sa Cebu-Pac. At the same time, etong Jetstar, yung sa amin is 5,000 balikan base fare. Kapatid ko din dito sa Shinsaibashi, ang dami ding cafes. Doon pwede kayo tumambay. So ayun, medyo patapos na tayo kumain. And pauwi na rin naman na tayo. So abangan nyo yung next vlog natin. Dahil pupunta naman tayo sa USA. And guys, again, kung meron kayong mga suggestion, lalo sa mga pupuntahan natin, at the same time, kung may mga gusto kayong ipakita sa vlog natin or gusto kayong malaman sa vlog natin, comment down below. Maraming salamat guys. Lalo sa mga avid viewers natin na 175. Shoutout po sa inyo. Salamat sa suporta. Continue to like and subscribe our channel para madami pa tayong magawa ng travel videos. Gusto ko guys yung nagsasuggest kayo sa amin para meron tayong ipipicture sa vlog. So abangan nyo pa yung mga susunod na vlog natin. Hindi ko alam kung ilang video magagawa ko dito sa Osaka vlog natin. Pero I see to it na may matututunan naman tayo. Okay.
Ito. Three, two, one. Let's go! Dito sa kahabaan, no, minsan ano din, may mga street performer. May nakita din tayong kumakanta dito. Oo, kanina. Ganda. Oo nga, mukhang mas maganda nga siya pag gabi. LED kasi siya kaya medyo vibrant talaga. Ano? Ganda oh. Okay guys, yun lang ang ating adventures ngayong araw. So hopefully kahit papaano may natutunan kayo ulit. So yun lang guys. Again, kung meron kayong mga question, meron kayong suggestion, you can comment down below. And maraming salamat. Don't forget to like and subscribe our channel. Abangan nyo pa yung mga susunod nating videos. See you on the next vlog. Yun lang. Peace!